Sulit ba talaga na magpa-hair removal? What if biglang may lumabas or may discharge dyan na, ala, hindi, sobrang na-traumatize talaga ako. Grabe talaga yung hair, yun, period. Ikaw na lang masistress pag nakita mo. Syempre di ko papakita. Ano ba yan? Hey guys, I am Martha here. So for today's video, as you can see naman sa title down below, this is another diode laser journey and hulaan nyo kung saan. Malamang alam nyo na dahil sa title, sa Brazilian area. So let's talk about my Brazilian diode laser journey. Guys, spoiler alert, bakit ngayon ko lang to ginawa? Like, bakit ngayon ko lang siya inavail? Okay, so, alam nyo naman na nagpapadiode laser ako ng underarm and alam nyo naman kung saan, which is a skin station. Nag-share ako nun dito guys sa YouTube ko, like, I think around 3 years ago, yung whole 8 sessions ko. In-upload ko yon sa aking TikTok at nag-viral siya at nakita ni Skin Station. Tapos guys, naging ambassador ako ng Skin Station. Gabi, like sobrang unreal. Like, sobrang nakakakilig yung moment na yon kasi Skin Station talaga is one of my dream brands na makakollab. Wala lang, gusto ko lang i-share sa inyo dahil I just want to thank you guys for supporting me. And ayun nga, up until now, ang dami pa rin talaga nagko-comment doon sa aking diode laser video. And yun nga, and I'm not so sure if na-upload ko na right now yung updated kili-kili ko dito sa YouTube kasi gusto ko rin talagang gumawa ng updated video. And then, since nagustuhan ko nga guys yung diode laser ng Skin Station sa underarms, nag-avail ako ng Brazilian diode laser. So sa mga hindi nakakaalam, ang Brazilian diode laser, yung Brazilian area is yung down there. Sa iyong coochie, sa iyong kifi. Ayan. Doon ako nagpapa-hair removal ngayon. Ayan. So, and actually guys, mas updated kasi ako or mas masipag ako mag-upload sa aking TikTok about that journey. First of all, bakit ako nagpa-Brazilian diode laser? So ako guys, alam niyo naman ako na mahilig ako mag-travel, especially sa mga beach, at kailan lang din ako naman naging confident sa sarili ko. Nung mga teenager ako, hindi talaga ako nagbibikini and everything. Like, lagi ako naka-rash guard, ganyan. Pero yun nga, nung nagka-work na ako, tapos nag-start na ako mag-invest sa sarili ko, nag-start ako gumastos sa mga skin treatments, like yun nga, diode laser, sa mga facial, ganyan. Kasi mas nakakatulong talaga yun para maging confident ako sa sarili ko, which is, there's nothing wrong with it. I'm doing it for me and I'm doing it para mas mahalin ko yung sarili ko. And then, nung nagpapadiode laser ako sa Skin Station, nakikita ko naman yung results at sobrang nagustuhan ko siya. Pero, yung price kasi ng Brazilian diode laser, mas mahal talaga siya. Like, per session, I think it's 3,000. So, medyo out of the budget talaga. Pricey talaga siya, sis. Eh, alam niyo naman ako, mag-a-avail lang ako kapag naka-sale. Kaya lagi akong nag-aabang ng sale. Yun din naman yung ginawa ko nung nag-avail ako ng diode laser underarm. Sale ko lang siya nakuha, guys. Kasi mas gusto natin yun. Mas nakakatipid tayo doon, di ba? And then, kung nakikita nyo man, balbon ako, guys. Ayan, like, balbon ako. Balbon ako. Pero so far naman dito sa arms ko, sa legs ko, buti na lang hindi ako nababother sa kanya or hindi ako nai-insecure. Ganyan. So, buti na lang. Kasi, girl, mas magiging magastos din kapag nagpa-laser ako ng buong katawan, ba diba? So, ayun na nga guys. Pero pagdating talaga sa underarms ko, yun, nabother talaga ako. And then, down there sa Brazilian area, girl, pati sa bikini area, sa mga singit, may hair talaga ako. Like, hairs. Like, makapal na hairs na, hello, naghe-hello, ganon. So, hindi talaga siya cute. Ngayon na mas nagiging confident ako na mag-bikini, mag-swimsuit, ganyan. Nababother ako lagi kapag naka-high waist or yung mga naka-panty. Kasi nga, guys, the hairs. Tapos, ang ginagawa ko lang before, nagsishave lang ako. Eh, guys, nakakahilo sa totoo lang. Nakakahilo mag-shave down there. Like, ilang minutes kang nakayuko, tapos yun ni-shave mo. Tapos, hindi ko pa alam kung tama ba yung way ng pag-shave ko. Yung iba may natitira. And again, guys, since balbon ako, pag nag-shave ako ng umaga, sa gabi, tutubo na siya agad. Ganon niya ako. Ay, nako, ewan ko na lang. Since nag-shave lang ako, nakaka-trigger siya ng ingrown, tapos ng chicken skin sa aking underarms, tapos down there naman, yun nga, nagkaka-ingrown din ako. And then, yun nga, nagkaka-pimple, ganyan. Grabe, like, girl, sobrang grabe ang pinagdadaanan ko talaga. And then, one time,
one time, nagtry ako magpa-Brazilian wax. Nag-post ako ng, ng review nun dito sa channel ko. Hindi ko siya napanood ulit, pero sobrang sakit. Kasi mababa lang talaga yung pain tolerance ko, guys. So, sobrang sakit niya. Ang ending, hindi ko na siya uulitin. Hindi ko siya kayang ulitin. Actually, hindi siya Brazilian wax. Bikini wax lang yun. So, sa singit lang yun, guys. Sa singit at sa upper part. Ayan. So, ang sakit. Ang sakit talaga, promise. Para akong sinampal, ganon. Para akong sinampal ng paulit-ulit. Tapos nung time na winawax ako, parang, ma'am, isagad mo na ng Brazilian, ganyan. Sis, ang sakit, hindi ko talaga kaya. Kaya nagpa-bikini wax ako and never ever ko siyang inulit. Never. Kaya sabi ko talaga sa sarili ko, pag-iipunan ko yung diode laser ng Brazilian. And then last year, or last year, is nag-avail ako, guys, kasi nagkaroon ng package or promo si Skin Station. So, yes, I availed it with my own money, kahit na ambassador na ako ng Skin Station that time, kasi ganon ko talaga kagusto yung mga service ng Skin Station. As in, like, kahit ambassador ako, kahit may collab ako, kahit may mga sponsored session ako sa kanila, girl, nag-avail ako ng Brazilian laser talaga. Yung in-avail ko nun is 12,000 pesos and then 9 sessions na siya. So, ayun na nga, guys. So, mag-i-insert na lang ako ng mga clips dito. Pero, girl, di ko mai-insert yung kifi ko kasi, ate, paano na lang yan? Hala. Ang pinagkaiba niya sa diode laser sa underarms is, since mas sensitive yung down there, yung Brazilian area natin, kapag sa underarms, ang ina-apply kasi is yung malamig na gel. Ayan. Like, ano bang tawag dun? Basta gel. Pero guys, kapag sa down there, frozen. Frozen yung i-apply sa'yo at sobrang lamig. Sobrang lamig talaga, sister. As in, grabe. Nakakagulat siya. Nakakagulat yung lamig. At nung time din na Brazilian diode laser ako, nakakahiya talaga kasi, guys, hindi kasi ako nakukyutan sa down there ko. Kasi nga, again, like, mabuhok talaga siya. Tapos, syempre na ng mga first session ko, feeling ko may mga ingrown pa ako dyan sa singit-singit dahil nga nagsishave lang ako. Tapos, nung pagpunta ko doon, kasi hindi ko rin alam kung isi-shave ko ba. So, yung staff, yung nag-shave, tapos ang tagal ng shaving process kasi grabe talaga yung buhok. Nakakahiya talaga. Pero, yun nga, buti na lang yung staff, kung saan ako nagpa-Brazilian diode noon, sobrang bait niya. Sobrang bait talaga niya at hindi niya ako pinapa-feel na parang ang awkward nung buong pangyayari. Kasi, girl, nakabukengkeng ka talaga. Ganun level. Binabalikan ko yung first ever Brazilian laser ko. Na-post ko yun dito sa TikTok. So, ayun, guys, cooling gel pala yung ina-apply sa ibang areas ng katawan. Like, dito sa upper lip or sa underarms. By the way, ito na yung underarms ko. So, period. Anyway, pero yun nga, frozen gel kapag down there para talagang numb, para wala ka talagang ma-feel kapag nag-diode laser. Kasi yung diode laser, may mga levels yan. And yung level na, syempre sa pinakauna is yung mababang level lang. And then, as time goes by, is tinataasan nila yon. Pero, depende pa rin yun, guys, sa pain tolerance mo. Kaya wag kayong mahihiya na sabihin dun sa staff if mainit na or malakas na yung pitik. Kasi, girl, baka masunog yung balat mo, masasaktan ka lang. Ayun. So, yun din yung pinapractice ko. Kasi ako talaga, guys, mapagtiis talaga ako. Tsaka parang, nahihiya kasi ako, nahihiya akong sabihin. Pero kapag yung ever since yung nangyari sa akin sa diode laser sa underarms ko, yung isang staff, like, ewan ko kung lutang ba siya or what, pero like, sobrang lakas, tas nasunog talaga yung isang part ng kilikili ko. Ewan ko, ito ata yun. Pero naglighten na siya, buti na lang. Or dito ata yun. Diyan. Di ko na matandaan, pero panoorin nyo na lang yung diode laser journey ko. Yun nga, guys. So, since ako, mababa lang talaga yung pain tolerance ko, guys, parang mga first to fourth or fifth session ko is yung mababang, yung mababang level lang talaga. Tapos, every ilang minutes, sinasabi ko, ay, mainit na po, ay, malakas po yung pitik.
Tapos guys, yung pitik kasi ng diode laser is mas malakas siya sa mga areas na mas marami pa or mas makapal pa na hair. Sa upper part, dun talaga guys, like makapal talaga siya, palaban talaga yung buhok ko doon. So, talagang dahan-dahan lang palagi. And kapag Brazilian area, kasama yung butt area. So, lahat talaga yan. Like, singit, upper part, mismong coochie mo, mismong kifi mo, tapos yung butt area, kasama talaga yan sa laser. So, doon sa butt area, doon talaga akong nahihiya ng sobra-sobra. Kasi, hello, nakakahiya. Ano kaya itsura? Charis. Pero nakakahiya talaga guys. Tapos kino-condition ko na lang yung self ko na wag mahiya, ganyan. Buti na lang talaga professional. Ano pangalan niya? Yan, si Miss Amor. Ayan. So, ang trusted branch ko talaga is Ayala Malls Marikina. Yun yung isa sa mga branch na talagang doon ako palagi. Kasi, girl, Miss Amor, ikaw na ang nakakakita ng buong pagkatao ko. Kaya, ilaban na natin to. So, sa mga next session ko, dun lang talaga, siya lang din talaga yung nire-request ko. Kasi, parang hindi ko kakayanin kung ibang tao na naman, tas mag-a-adjust na naman ako na, hala, mag-overthink na naman ako, guys, na iba yung makakakita. Although, meron din naman silang kifi, so, 'di ba? At again, very professional din naman sila. Hindi naman talaga masakit, actually. Hindi naman talaga masakit. May mga areas lang na mararamdaman mo talaga yung pitik. Ayan. Pero tolerable naman siya. Well, kasi nga, again, sinasabi ko kapag nasasaktan ako or, hindi nasasaktan. Sinasabi ko kapag mainit-init na or yun nga, kapag malakas yung pitik. But again, depende yun din sa staff based on my experience lang naman. Yung talagang si Miss Amor, like lagi niya talagang mini-make sure, lagi niya akong tinatanong, okay ka lang ba? Ganyan. Tapos minsan, nagchichika-chika kami or nagtatanong ako sa kanya dahil nga yung mga comment section ko sa TikTok, ang dami ring mga tanong doon. Like, very accommodating naman talaga si Miss Amor. As in, wala akong masisay. After ng diode laser is nilalagyan nila ng Infladerm or post-laser cream. Eto guys, eto yon. Pakita ko sa inyo. Ayan. So, eto yun guys. Ito rin actually yung ina-apply sa underarms and also sa face or kung saang area ka man nagpa-diode laser. Dalawa yun guys eh. Post-laser cream or Infladerm. Parehas lang yun. And I think this is around 250 to 350 pesos. Di ko matandaan yung exact price niya. Apply twice daily on affected areas for, nakalagay dito 1 week or as directed by physicians. Ang usually na sinasabi nila is 3 to 5 days. So, depende yon. Kasi syempre kapag nagpapadiode laser ka, mararamdaman mo naman yon kung medyo sensitive pa rin yung area. So, kung medyo sensitive pa rin siya, i-apply mo lang. And make sure na malinis yung area kapag mag-a-apply kayo. So, for example, ako, kakapadiode laser ko lang. So, in-applyan na nila nito. And then, later, bago ako matulog, is mag-a-apply ulit ako. Tapos, kinabukasan, pagising ko, maghuhugas muna ako, tapos mag-a-apply ako. And then, bago ulit ako matulog, maghuhugas, tapos mag-a-apply ako. So, up to 3 to 5 days. Depende yon kung nafe-feel mong medyo sensitive or namumula-mula pa rin yung area. Pero so far, based on my experience, hindi naman talaga masakit after diode laser. So, baka kasi yung iba baka may nagtataka sa inyo. Nabanggit ko kanina, kada tumatagal is mas tumataas yung level, so mas nape-penetrate niya or mas nata-target niya talaga yung mga areas na talagang may hair, ganyan. So far napansin ko, mas bumagal yung tubo ng hair ko. Pero kasi, guys, grabe talaga yung pagkabalbon. Grabe talaga yung buhok ko down there. Like, ikaw na lang masistress pag nakita mo. Siyempre, di ko papakita. Ano ba yan? To be honest, hindi naman sa sinisisi ko na wala na yung mama ko. Hala, naging dark bigla. Charis. I mean, ako kasi, wala kasi talagang nag-guide sa akin na kung paano i-take care yung mga body hairs ko. So at an early age, nagsishave ako mag-isa, tapos mali-mali pa, tapos yun nga, dapat pala pinabayaan ko lang. Kasi, guys, kumakapal talaga siya. As in, mas kumapal at mas, yun nga, na-damage lang yung skin ko and everything. Tapos, hindi ko rin naman siya ma-share sa mga tita ko or sa mga women sa buhay ko kasi nahihiya ako. Like, nakakahiya talaga. Kasi parang,
at the age of 9 years old pa lang ako, may underarm hairs na ako, ganyan. Alam naman natin ng mga beauty standard dito sa Pilipinas, 'di ba? And ang bata ko pa no, like hindi ko talaga alam. Nung mga time na 'yon, hindi naman pinag-uusapan sa school 'yon, 'di ba? So parang hala, ba't ako may buhok? So ako lang nag-shave and everything. So ayun, tsaka yun nga hindi ko siya ino-open up. Hindi kasi ako yung ganung bata, like tahimik lang talaga ako. So yun, which is mali. Kaya well, anyway, kaya ngayon ako bumabawi sa self ko. So, ayun na nga guys. So far, okay naman yung 9 sessions. Napansin ko lang mostly is bumagal yung tubo ng hair ko. Hindi na rin siya makate kapag tumutubo. May mga certain areas lang na nabawasan ng hair. Pero malaki pa rin talaga yung areas na grabe talaga yung hair. Yun, period. So, nung natapos ko yung 9 sessions, so far sakto lang. Hindi siya kagaya nung nagpa-diodizer ako sa underarms ko na naka 8 sessions na ako. Tapos, ang ganda talaga ng results. Like, as in, super parang konti na lang yung hair. Sobrang nipis na lang ng mga hair. Hindi, te. As in, sa down there, talagang makapal pa siya. Bumagal lang talaga yung tubo, tapos may mga certain areas lang talaga na maliliit na areas na talagang manipis, ganyan. Pero, hindi ako fully satisfied talaga. So, after yung 9 sessions, parang iniisip ko pa kung bibili ulit ako kasi naghihintay ako palagi ng sale. And at that time, tapos na yung collaboration ko with Skin Station. Tapos, ang dami nangyari sa buhay ko. Nagpa-opera ako last year. Ayan, kung nakita nyo man yung leg ko right now, nagpa-total thyroidectomy ako. So, and by the way, hindi naman yun nakaka-apekto guys. Kasi marami nagtatanong sa inyo if bawal ba magpa-laser kapag may thyroid problem. So, hindi naman. Pwede naman siya. Last year, November, is na-invite ulit ako ng Skin Station. Ayan. So, Skin Station, baka naman gusto nyo ko i-invite ulit. Sure. So, na-invite nila ako kasi meron silang bagong laser guys. So, ito yung 4D Quattro Wave laser. Ayan. So, teka, i-search natin at i-chika ko sa inyo kasi bakit ngayon lang siya dumating sa buhay ko? This latest technology uses not 1, not 2, not 3, but 4 wavelengths to target hair at multiple depths, delivering effective and comfortable results across a wide range of skin tones and hair types. Ayan. So, guys, grabe. Sobrang ganda. At nung nandun ako mismo sa event nila, nung araw din na yon is na-try ko yung 4D Quattro Wave Laser. Pero syempre sa kilikili lang. Alam nga naman sa Brazilian dahil event yun. Maraming tao. Paano na lang? Ayan. And nung na-try ko siya, guys, grabe, sobrang ganda niya. Sobrang ganda na hindi talaga siya masakit, as in, and mas matagal yung results niya. As in, kung nagpapadiode laser ka, mabagal na tumubo yung hair, mas mabagal tumubo yung hair at mas maganda kasi mas manipis na yung tubo at talagang mas target niya talaga yung mga areas in yung hairs. As in, maganda talaga siya, guys. Promise. Ito, faster, longer lasting results, requires fewer sessions, eliminates even the finest hairs, and suitable for virtually all skin tones and hair types. At totoo talaga siya. But the thing is, mas mahal siya kaysa sa diode laser. Parang yung regular price ng diode laser is around 1.5 kapag sa underarms. I think kapag 4D Quattro Wave Laser is 2,000 or 2,500 per session. Kasama pa rin naman sila mga sales sa mga promo at yun din naman ang nagustuhan ko sa Skin Station kasi palong-palo talaga sila sa mga promo. Ay, umiiyak-iyak na naman si Monroe. Lagi na lang agaw eksena. Char. Na-launch na yung 4D Quattro Wave, tapos na kasi yung 9 sessions ko. So, todong pinag-isipan ko talaga kung mag-a-avail ako nun para sa Brazilian dahil, yun nga guys, hindi ako masaya sa results ng diode laser ko after 9 sessions. Actually, kinonsider ko rin kung mag-try ako sa ibang clinic kasi yun din yung nakikita ko sa comment section na yung iba, parang nakailang sessions na daw sila, hindi pa rin daw sila satisfied with the result. So, yung isa sa mga nakikita kong clinics na sikat is Wink Laser. Meron yun na malapit na branch dito sa amin. So, nung nag-try ako, guys, ang mahal. Like, double the price. Double the price siya. Pero sabi naman ng iba, worth the price daw yon. So, pinag-isipan ko siya mabuti, pero sobrang mahal niya. Hindi talaga carry ng budget ko, sis. Kaya, hindi ako nag-avail. Nung time din na yon, after ko mag-visit sa Wink Laser, is yun nga, naglabas ng bago si Skin Station na 4D Quattro Wave Laser. And then, ang mas maganda doon is may nakita akong post ng Skin Station which is yung lifetime warranty na LHR program nila. So, ito. Titingnan ko lang ulit
kasi hindi na siya nakapin. Hindi ko makita sa pinned section ng social media ng Skin Station, but basically, yung LHR program nila is, teka lang, parang masyadong maingay kasi yung sa labas. So ang LHR program ng Skin Station is if you need more than 8 sessions of diode laser or 6 sessions of 4D Quattro Wave LHR, you can continue your treatments at subsidized prices. So, depende yun guys sa areas kung saan kayo magpapa-laser. So, if sa small areas like upper lip, underarms, or bikini line, 500 pesos per session at hindi lang siya yung regular diode laser, kung hindi 4D Quattro Wave laser na rin siya, which is yung mas maganda nga na sinasabi ko. And then, if sa medium areas naman na Brazilian, arms, and beard, 750 pesos per session. Pero sa large areas na full legs, lower legs, or back is 1,000 per session. Pero guys, kung i-compare nyo siya kahit sa mismong Skin Station promos, mas maganda yung promo na to guys. But the catch is, ma-avail mo lang to if naka 8 sessions ka na ng diode laser or 6 sessions ng 4D laser nila. And hindi mo siya pwede mabili ng bulk. So, kailangan bibilhin mo lang siya per session lang. So, for example, ngayon, mag-avail ako. Isang session lang yung pwede ko avail and then magbabayad ako ng, for example, 750 since Brazilian area. And then, sa next session or next visit ko, doon lang ako makakabili ulit. So, ganun siya. Pero guys, not bad na yon. Not bad na yon. Like, sobrang mura na yon. Kasi yung na-avail ko na diode laser, it's 12,000 pesos. So, yan natin. 12,000 pesos divided by 9. So, 1,300 per session at diode laser lang yun guys, which is mas mura to, yung lifetime warranty. So nung nalaman ko yun, nag-chat agad-agad ako sa Ayala Malls Marikina Skin Station branch. Kaso wala pa sila nung 4D laser device. Kaso gusto ko na nga talagang i-continue yung laser ko down there dahil sis, ang tagal na, ang haba na ng buhok ko, to be honest. Kasi ever since nagpa-diode laser ako down there, never na rin ako ulit nag-shave at never na rin ako nag-wax. Siniyaan ko lang siyang tumubo. Bahala siya dyan. Or I think nag-shave ako once kasi nag-beach kami noong August last year. Nag-research ako ng branch na malapit dito sa bahay kung saan may available na 4D laser. Ang nahanap ko is yung sa SM Marikina branch. So, nag-avail ako nun guys. Kaso nga lang, ito na naman tayo, naninibago na naman ako kasi ibang staff na naman yung mag-a-assist sa akin. Although, professional naman din sila and mabait din naman sila, pero mas comfortable na talaga kasi ako sa Ayala Malls Marikina. Like, kilala na nila ako doon. Alam na nila, like, girl, Miss Amor, I miss you so much. Char. Parang 2 or 3 beses ata akong nag-avail na tong LHR 4D laser sa SM Marikina. But the thing is, merong isang session doon. Magkakaibang staff kasi guys, yung nag-assist sa akin. Dahil nga parang uncomfy ako and yung first ever session ko ata sa kanila doon, hindi ko talaga nagustuhan yung service. Like, meron isang nag-assist sa akin. Hindi ko talaga nagustuhan, guys, yung the way ng pag-shave niya. Kasi guys, kapag nagpapa-diode laser, is, ako guys ha, ewan ko, hindi ko alam pero nung ako kasi pa nagpapa-diode laser ako, sila yung mismong nag-shave ng area bago i-laser. Ang sabi sa akin dun sa Ayala Malls Marikina is parang makita nila yung progress, pero nag-stop yon nung nagkaroon ng pandemic. Nung pandemic, bago ka pumunta sa branch is dapat ikaw muna mag-shave, pero since yun nga, hindi na pandemic and everything, bumalik sa, sila na yung mismo nag-shave. And then, merong isang branch, hindi ko matandaan kung saan dahil marami na nga akong na-try. Kasi nga since naging ambassador ako ng Skin Station, nai-invite ako sa mga branch opening. Then meron isang beses na may isang branch nagsabi sa akin na hindi na raw sila yung nag-shave, dapat daw ako yung nag-shave. So, hindi ko alam kung ano ba talaga yung process. Kasi yung sa Ayala Malls Marikina, parang tinanong ko yun. And then sabi nila, okay lang naman daw. Okay lang naman daw na kahit sila yung mag-shave kasi nga, since para makita nila yung progress ng underarm hairs mo or yung hairs mo. So, then, nung pagpunta ko dun sa SM Marikina branch, hindi ako nag-shave dahil yun nga yung sa pagkakaalam ko para kita nila yung progress. So, sila yung nag-shave and then yung nag-assist sa akin that time, I don't know if galit ba siya sa akin or what. Pero guys, comment down below kung paano kayo mag-shave. Ito ate, kukuha ko ng kunyaring shaving device. So, kunyari, ito yung pang-shave. So, paano kayo mag-shave? Tanong ko lang paano kayo mag-shave? So, kunyari, ito yung hair. Ako kasi guys, kapag nag-shave ako, kunyari ganyan. Ito yung hair, di ba?
shave, lift, shade, lift. Ganon. And based lang din naman sa lahat ng skin station branch na na-try ko, ganon sila mag-shave. Shave, lift. Pero guys, ito, isang beses, girl, ang pag-shave niya, shave pababa, shave pataas, shave pababa, shave pataas, hindi niya man lang nililift. Sobrang sakit. At dumugo talaga siya, guys. Hindi ko naman siya masabi. Like, nasasabi ko lang na masakit siya, ganyan. Pero like, ate, hindi, sobrang na-traumatize talaga ako. Pero yung way naman ng pag-laser niya, okay naman. Pero yung sa pag-shave, syempre guys, mahalaga din yun sa akin kasi may trauma nga ako sa pag-shave dahil nadadamage nga yung skin ko. Tapos, sa lahat ng na-branch na na-try ko, dun lang talaga ako nakaranas ng ganong klaseng pag-shave. Sobrang sakit talaga, hindi ko alam. I don't know, hindi ko na rin matandaan yung pangalan niya. Hindi ko na nga rin matandaan yung face niya. Ayoko na siyang maalala, na trauma na talaga ako sa kanya. Hindi ko inaano yung branch kasi yung next na session ko with them, iba na yung staff na nag-assist sa akin, of course. Okay siya, sobrang okay siya. So, I guess, siya lang talaga. Hindi ko maintindihan kung ba't ganun, guys. May galit ka ba sa akin, ate? Bakit ganun? Like, ba't ganun ko mag-shave? Kasi parang pina-CR niya ako para mas matanggal yung mga hair, mas malinis, ganyan. Tapos, ate, nagulat talaga ako kasi ang daming dugo talaga at ang sakit talaga. Parang gusto kong maiyak pag naalala ko. Pero ang sakit talaga, guys. As in, like, never ever again. 2 session or 1 session pa ako sa SM Marikina branch. Tapos, panay text talaga ako sa Ayala Malls Marikina kung meron na silang 4D laser. At nung moment na nalaman ko na meron na, girl, dun na ako nagpapabook talaga. And I think fifth session ng 4D lasers ever since nagpa 4D laser ako. Sobrang laki ng difference. Like, first session ko pa lang ng 4D laser, kahit na ganun yung way ng pag-shave niya, ang bagal talaga tumubon ng hair ko at mas kumonti talaga siya. And ngayon, na five sessions or 6 sessions na ako, or 5, I think 5, sobrang laking difference talaga. Promise, like, lalo na sa upper area and sa singit ko, sobrang konti na lang ng hair at mas manipis na lang talaga siya at ang bagal talaga niyang tumubo. Promise talaga. And I think I'm still 6 weeks interval pagdating sa Brazilian area kasi balbon talaga ako, guys. I still don't shave or wax down there. Like, consistent lang ako sa 4D Brazilian laser ko. So, basically, okay ba talaga sa akin na magpa-hair removal down there? I think yes. Depende na lang din talaga yon sa reasons mo kung bakit ka magpapa-hair removal down there. And ako nga, again, mas gusto ko talaga siya kasi nga gusto ko mag-bikini and yun nga, sobrang kapal din talaga ng hairs ko down there. So, sa 4D Quattro Wave, hindi talaga siya masakit kahit down there. Like, nafe-feel ko lang na umiinit siya, pero hindi siya yung masakit na may pitik kagaya ng diode laser. And then, cooling gel na lang yung ginagamit, hindi yung frozen gel. Grabe talaga pag frozen gel. Girl, like, wow, ganon yung feeling. So, overall, sulit ba talaga na magpa-hair removal? So, my answer is yes. Mas sulit if 4D Quattro Wave laser. Kasi yung diode laser, I think it really depends sa hair growth mo at sa state ng hair mo. Like, if balbon ka, baka maging kagaya ka sa akin na, yun nga, naka 9 sessions na ako and parang sakto lang yung talaga yung difference. Unlike kapag sa underarms kasi syempre mas small yung area dito and magkaiba naman din talaga yung tubo ng hair dito sa underarms and kesa down there. If mag-a-avail kayo, lalo na if sa skin station and gusto nyo talaga ng mas mabilis at mas magandang result, mag 4D Quattro Wave laser na lang kayo. And guys, this video is not sponsored, okay? Like, talagang ina-avail ko siya with my own money. Yes, naging Skin Station ambassador ako, but I really, really, really love Skin Station. Nagwo-work talaga yung treatments nila sa akin, kaya kahit na naging ambassador ako, is nag-a-avail ako. Natapos na kasi yung collaboration ko with them, I think, last year. Kasi early this year is nagkaroon naman ako ng collaboration with a different skin clinic. Ngayon lang ako nag-try ng ibang skin clinic, which is The Pretty You. Pero ang ina-avail ko lang doon is facial, lashes, and sa underarms, yung whitening laser. Meron din naman silang Brazilian hair removal laser, pero mas trusted ko na kasi talaga yung sa Skin Station. So, yun, kaya nag-a-avail talaga ako. And yung ina-avail ko na is yung lifetime warranty, which is yung 750
per session. And now, mag-answer lang tayo ng few questions. Actually, hindi ko na sasagot yung mga ilang questions dito sa TikTok videos ko about Brazilian diode laser. It's because nagkaroon ako ng collaboration with another skin clinic and hindi kasi pwede. Kaya hindi ko nasasagot. Pero since tapos na rin naman na yung collaboration ko with them, here we are creating this video for you guys. Nakalagay dito. Sabi ng friend ko, natatawa ako sa baka kung may anong lumabas at iba-ibang position. Kasi yes, sis, like, first, kapag nagpapa-Brazilian laser ka, naka-close pa yung paa mo kasi yung sa upper part lang yung ita-target nila. Pero mamaya-maya bubukengking ka na para yung sa singit, and then yung sa mismong coochie mo yung ile-laser, and then magsa-side view ka, tapos itutulungan mo rin na i-lift yung butt area mo para yung dun sa mismong butt area naman yung ile-laser. So yun lang din siguro yung mga advice ko sa inyo. Maghanap kayo ng trusted talaga na staff na mag-a-assist sa inyo para mas maging comfortable kayo. And about naman dun sa baka may kung anong lumabas, kasi sis, yun din talaga yung iniisip ko, what if biglang may lumabas or may discharge dyan na, ala, ewan ko, feeling ko nga nangyari na sa akin yun and then dinedma na lang. Charis. Pero isang beses tinanong ko na yun and then ang sagot lang sa akin is, normal lang naman yun and professional din naman sila. Yun nga, ang kailangan nating i-condition sa sarili natin is normal lang talaga yun. Normal lang talaga siya, guys. And talaga namang, ewan ko, kasi minsan kapag naiisip mo, the more na naiisip mo, the more na parang, hala, baka maihi ako, hala, baka may discharge. Maisip mo na, hala, baka meron nga. Tsaka yun nga, medyo iba kasi, or medyo kakaiba yung feeling kapag in-applyan ka na nung gel down there. Yan, so kagaya nito. Paano po pag may lumabas talaga na discharge? Paano yun? Patay mali siya. Ayan, nakakaloka yung mga tanong nyo, sis. Ayan, so ito. Paano po mag-prepare prior to session? Need mo po ba mag-shave? So actually, yun nga, yung nabanggit ko kanina, sila na yung mismo nag-shave. Pero ako guys, bago ako pumunta doon, and actually pagdating ko sa clinic, lagi ako nagsi-CR para maghugas down there and make sure na tuyo siya. And then, yun nga, sila na yung mismo nag-shave. Pero yun, na-try ko na rin before na ako yung nag-shave. Pero kasi hindi ko na-shave lahat. Kaya pagdating ko doon, sa mismong session is sinishave din nila para talagang mas walang hair. Pero yun ang in-advise sa akin na mas okay din sa kanila na sila yung mag-shave para mas makita nila yung mismong progress ng hair. So, eto, saan pwede magpagawa? So, sa lahat naman ng Skin Station branch. Eto, nakakaitim po ba ang pagli-laser? So, in my experience, hindi siya nakakaitim. Actually, parang mas nakakatulong nga siya para mas mag-lighten yung hair kasi napansin ko na dun sa mga areas na tinutubuan ako ng hair is maitim siya. And then ngayon na mas numinipis na yung hair is parang mas nagla-lighten na rin siya. So, by the way guys, in-advisean din ako ng Skin Station na gumamit ng whitening serum nila. So, ang ginagamit ko sa underarms is Axilite serum and yun din naman yung ginagamit ko right now. Pero, bumili ako before ng isa pa, which is this one. So, ito yung Maxilite serum. So, ito naman pwede siya gamitin sa face and pwede siyang gamitin sa Brazilian area. So, ayun, ginagamit ko naman siya but the only thing is hindi ako consistent. That's on me. Hindi ako consistent na gamitin siya. Nagagamit ko lang siya kapag naaalala ko. Kung nagtataka kayo kung paano siya gamitin, actually pwede siya gamitin twice a day. Gagamitin mo to 5 days after ng Brazilian diode laser mo. So, syempre lilinisin mo muna yung area. Kunyari, naligo ka ng umaga or gabi and then tsaka mo siya i-apply. So, pwede siyang i-apply twice a day para mas effective siya. And then, kailangan mong stop gamitin to ng at least 5 days. I think 5 days or 1 week before your diode laser or for the quattro wave laser session. Ayun. Overall, okay naman siya. Effective naman siya. Nakita ko naman nagla-lighten up yung sa may butt area ko or yung sa ilalim ng butt. And then, sa singit ko rin. And then, yun nga, pwede siya sa mismong coochie or sa mismong kifi. But, again, hindi kasi ako masipag. I-apply siya. Pero kung sisipagan ko, actually ito di na nga ako masipag i-apply. Pero nakikita ko pa rin na nagla-lighten up talaga siya. But, yun nga, mas magiging effective talaga siya, guys, if consistent kayo. Ayun nga, ito guys, hypo question. Wala po restriction sa mga may hyperthyroidism yung diode laser. So, wala naman. Malayo naman guys sa leeg. And yun nga, di na naman talaga siya nakaka-apekto. Kahit facial pa yan, go. Pero meron akong isang facial treatment yung parang pampaslim ng face, ayon, madadaanan yung leeg nung time na yon. So, hindi ko na yon tinuloy. Kaya
facial treatments na lang ako. Pero so far, hindi. Wala naman restrictions. Kahit ngayon na naoperahan na ako and everything. And so far, normal naman yung results ng thyroid results ko, normal naman siya. And then, tinanong ko rin naman yun. Okay naman. Wala naman daw bawal. Yun nga, since naka 5th session na ako ng 4D laser. Actually, hindi pa nga ako nakaka-avail ulit ng next. Pero so far, meron pa rin. Meron pa rin akong hairs down there sa Brazilian area. But, mas okay na siya. At mas mabagal talaga yung tubo niya. As wala akong masasabi. Like, diode laser who? Char. So, yun. But I mean, depende pa rin talaga yun sa hair mo. I mean, kung hindi ka naman balbon at manipis naman na din talaga yung hair mo, tapos gusto mo lang mabawasan or gusto mo lang siyang ma-maintain, yun, okay pa rin naman yung diode laser. Pero yun nga, if you're a balbon like me, girl, mag 4D quattro wave ka na lang. At again, maghintay ka ng sale. Wala kasi akong promo code for you guys kasi natapos na yung collaboration ko with Skin Station. But what if biglang meron, diba? So I'll comment it down below. Mas makikita mo talaga yung results, like if itutuloy-tuloy mo. I mean, siguro kahit mga 4 to 6 sessions. Pero kasi pag down there, mas maganda talaga if 6 to 8 sessions. Pansin ko rin na parang mas nagiging less din naman yung tubo ng hair kapag tumatanda. I don't know. Dahil ba sa genes? Dahil ba sa katawan? Okay pa rin naman na magpa-laser ka. Kasi, yun nga. Kasi, kesa kapag nag-shave or nagwa-wax, nadadamage yung skin kasi natin, guys. Well, based on my experience. Kasi ever since nagpa-diode laser ako and 4D laser, hindi na ako nagkakaroon ng ingrown or yung mga pimple-pimple talaga. As in, parang mas fresh at mas maganda yung tubo talaga ng hair ko. As in, teka. So far, okay naman. Sinilip, ate. So far, okay naman siya. Ayan. Charis. So, that's it, guys, for today's video. Ayan, sakto. Andito na yung mga bisita namin. So, that's it, guys, for today's video. Sana naman naging helpful to sa inyo. And of course, if meron pa kayong mga questions or suggestions, just comment down below. And if you're new here on my channel, don't forget to click the subscribe button down below and also the bell button down below. And follow me on my social media accounts, Facebook page, Instagram, TikTok. I am Immortal, I am Marta or Marta Cervantes, and guys, I hope that you're all safe and I hope I'll see you soon again. Bye!